Yeah, sunod naman mga kapisda, madali lang itong gamitin itong probiotics na ito. Itong aqua maintenance ay para naman sa paghalo sa feeds or pagkain ng ating mga isda. Yan, for freshwater ulit to mga kapisda, Ferrostilla Orobiotics po siya, aqua maintenance. So kung yung unang video ko, ang sinabi ko po doon ay Nitrofex para sa pan-treatment at saka sa pang-control ng ammonia. So ito naman ay hinahalo sa feeds para sa kanilang good digestion. At the same time, yung mga waste na pagkain o hindi naubos, yung waste din ng isda ay kinakain din po ng microorganism. So, pwede siyang ma-decompose and then ma-convert ulit into food. So, kaya po nakakatulong po siya para makatipid po kayo doon sa inyong pakain. So, kung mapapansin nyo, baka nagpakain kayo ng isda. So, before, nung nagpakain kayo is maaksaya kayo sa pagkain, pero nung nag-probiotics sa'yo, medyo kumunti yung kinakain nila, akala nyo, nawalan sila ng ganang kumain. Pero ang totoo po niyan is busog po sila kasi nakakatulong din ng probiotics or orobiotics na mag-create ng foods. So, yun yung mga plankton na sinasabi. Kung i-research nyo tungkol sa mga benefits, ay marami ding nagagawa itong aqua maintenance. So, how to use? Paano ba gamitin? So, sa akin, before, ang gawa ko is 1 grams per 1 kilo. So kung ang pinapakain mo sa isda mo, ang nauubos niya is 1 kilo, so 1 grams ng aqua maintenance. So tutunawin, dalawa po yung procedure kung paano. Yung akin kasi ginawa ko, binababad ko na lang sa tubig para at least meron niyang aerator, naka-stack na doon. Kaya po may aerator para manatiling buhay yung mga microorganism na hindi po nakikita ng ating naked eye. So makikita mo lang yung pagkagagamit ka ng microscope. So, microorganism, maliliit, pero mga buhay din sila, may mga buhay. So, 1 grams, kung ako dati sa isang araw, bakain ako 3 times at ang nauubos ko lang doon sa aking ginawa dati sa ABC tank, mga 2 kilos, mga 3 kilos. So, mga 3 grams or, ang ginawa ko na lang, sa isang drum ng tubig, naglagay na lang ako ng 5 grams, tapos doon na lang ako kumukuha ng tubig na inihahalo ko sa feeds. So, yung feeds, aalsa siya, ma-absorb niya yung tubig na meron ng halong probiotics, yung aqua maintenance. So, doon po na-activate na yung mga microorganism. Pwede rin siyang, kung ayaw nyo nang mag-activate, ayaw nyo nang mag-culture, pwede naman siyang direct. So, kuha na lang kayo ng malinis na tubig, kanabin nyo po doon yung aqua maintenance, saka nyo din ihalo sa feeds. So, ginagawa ko 1 grams aqua maintenance and 1 kilo ng feeds. So, sa isang sakong feeds na may 25 kilos, so 25 grams na yung inilalagay doon.